15 milyong piso. Ganyan daw po kalaki ang hinihingi ng Administrator ng National Food Authority sa may-ari na isang bodega ng bigas sa Bulacan. Yan ay para payagang mabuksan ng imbaka na ipinasara sa isang raid. Itinanggi ito ni NFA Administrator Arthur Juan, pati ng idinadawit din na sina Secretary Mar Rojas at Secretary Francis Pangilinan. Saksi si John Consulta. Mismong sina Interior Secretary Mar Rojas at NFA Administrator Arthur Juan ang sumama sa raid sa Bulacan sa warehouse na ito ng lokal at imported na bigas nitong Hulyo 7. Ipinasara ito matapos matuklasang hinahaluan daw ang bigas para sa tao ng mga durog na bigas na pakain sa hayop na mas mura ang importation tax. Tototanggi naman sa paratang ang may-ari ng warehouse ng kumpanyang Pure Feeds na si Jojo Soliman. Pagbubulgar ngayon ni Soliman, tinext siya ni Juan isang araw matapos ang raid. Pagkatapos ay 10 beses na tinawagan. Yan ay para aloking pabubuksan muli ang warehouse kung magbibigay ang Pure Feeds ng tig 5 milyong piso para sa kanya, kay Rojas at kay Pangilinan. Sabi ko, sir naman, anong pong ayos ang gagawin ko? Kakausapin natin si Secretary Mar at Secretary Kiko. Sabi ko, paano po sir, alam nang bigyan mo sila ng pera? Pwede. Kailangan nila yan. 2 bank account daw na binigay ni Juan ang dinipositohan niya ng tig 5 milyong piso. Habang para sa parte ni Juan, ang kausap niya raw ay assistant nitong si Patricia Galang na nag-request pa umano ng mamahaling bag. Ang pera at bag idineliver daw ni Soliman noong July 10 sa isang restaurant sa Makati. Iniwan ko, lumabas ako, sumakay ako, malis na ako. And then, around 4 or 5 siguro yung nag-text siya sa akin na nakuha na namin yung 5 million. And yung bag, salamat. Ayon kay Soliman, isinumbong niya ito sa Pangulo, kaya pinag-iimbestigahan na raw ito sa DOJ at NBI. Kasunod nito, tinext umano siya ni Juan para sabihing isosoli na lang ang 15 milyong piso dahil sasampahan na siya ng reklamo. Bagamat wala raw siyang nakaharap na personal kay Juan o Galang, nakausap lang niya sa text at tawag. Tiyak daw siyang si Juan ang nangikil. Dito po siya talaga nagte-text sa telepono ko at ginagamit niyang number is yung personal number talaga niya na sa pagkakalam ko ay postpaid number niya. Sa boses, na-meet ko siya personal, nag-usap kami at sa telepono, siya po. I would like to categorically state that the allegations of Mr. Jojo Soliman are not true, they are baseless and mere fabrication. The alleged number used to extort is not mine. The text messages allegedly sent from my number alluding to the said transaction, if ever there was one, is or are fabricated. Gihit ni na Juan at Galang, hindi nila kilala ang may-ari ng mga bank account na pinaglakakan umano ng pera. Naghain pa rin sila ng courtesy resignation dahil sa delikadesa. Pero hindi yan tinanggap ni Pangilinan na pinasinungalingan din ang pangingikil pati ni Rojas. Hindi ako papayag na gagamitin ang aking pangalan para gawing panangga, no? Or para gamitin sa pag-extort ng kahit sino. Hindi dapat tayo pumayag na siya po ang mangingibabaw. Merong mga mapagsamantalang trader at sila po ay nasasagasaan po natin at nasasaktan sila kaya gusto po nilang bumawi. Paglilinaw ni Soliman, hindi niya kailanman nakausap sina Pangilinan at Rojas na posibleng ginamit lang daw ang mga pangalan para siya'y mahuthutan. Hamon niya kay Juan. Dapat talaga siya mag-resign. Kasi po, sa ginagawa niyang ganyan, na sisira ang pangalan ni Secretary Mar, nasisira ang pangalan ni Secretary Kiko, lalo na masisira ang pangalan ni Presidente Pinoy. Tumanggi muna ang NBI na magbigay ng pahayag kaugnay sa reklamo dahil patuloy pa rin daw ang pag-usad ng investigasyon. Ako si John Consulta, ang inyong saksi.